Doy, time check natin. 4 PM exactly. Lakas ng ulan. Puntahan natin yung girlfriend ko. Magmi-meet yung parents ko tsaka parents niya. First time to, Doy, kasi di pa sila nagmi-meet. Mamamanikan tayo, Doy. Although marami na tayong hakbang dun sa kasal. Yung mga preparation ginagawa natin. Hindi natin pwedeng i-bypass yung mga parents natin. Kasi sila yung foundation, kaya natin kayang gawin yung mga bagay na yun ngayon. Pupunta tayo doon ngayon. Medyo hapon na kasi kanina dapat maaga-aga kami. May mga ginawa pa tapos malakas yung ulan. At walang kuryente sa kanila kanina. Kala ko nga maka-cancel to pero sige, let's go. Dapat bibili na ako ng foods kanina, kaso sabi niya sa akin nakapagluto na daw siya. Sabi ng girlfriend ko nakapagluto na daw siya. Bibili na lang ako ng extra. Dami daw siyang niluto. Isa sa mga bibilin ko sana, naluto niya na. Kaya hanap na lang ako ng pandagdag. Sunduin ko lang si mother. Siya lang kasi ang kasama ko sa pagharap doon sa parents ng girlfriend ko. Yan. Dalawa lang kami mamaya dito. Kaya munti ka makancel to, Doy, kasi ito yung mga panahon na sunod-sunod yung mga bagyo. Yung tipong kahit mga government offices, wala na talaga mga pasok na itong mga panahon na to, Doy. Kaya nag-aalangan ako kasi maraming baha dito sa amin. Ayaw ko naman i-risk yung safety ng mother ko, syempre. Apo! Wala na po? Bingi-bingian niya, kakasabi lang ah. Yan muna to, ma. Medyo naiya ako sa dala ko, Doy, kaso wala nang mga bukas na mabibilan eh. Kaya G na. Tao po. Ha? Kompos yan. Maganda. Ha? Maganda. Wala ko nasamang kapatid eh. Ay, si tatay. Hi. Makatras tayo. Ba't makatras? Makatras. Makatras yung kamay. Nanay ko po. Ito, Doy, nagkakabigaan na sila ng mga opening spiel nila. Oh. Medyo nagkakapaan pa kasi ngayon lang talaga sila nagkita, Doy, kahit ang tagal na namin ng girlfriend ko. Wala naman tayo pag-uusapan. Pag-uusap na sila. Inapos na nila. Ginawa namin to, Doy, kasi cloud chaser ako eh. Hindi, mas maganda kasi yung makapag-meet muna sila bago yung mismong araw ng kasal para hindi sila magkabulagaan. At syempre, kahit na halos kompleto na namin lahat ng pag-aasikaso sa aming kasal, kailangan pa rin namin ng gabay. Kasi kailangan namin tanggapin sa sarili namin na hindi namin kayang gawin ng lahat. Bukod sa sila ang may maraming karanasan kaysa sa amin sa maraming bagay, kailangan namin most of all yung basbas nila. Para whatever ang mangyari sa kasal, at least binigay namin ang lahat. Hindi ginagawa. Sabi ko, alam ba ng mama mo yan? Nanay Elsa, si Tatay Edwin. Tatay Edwin na. Mas maturo ka, Tay. Kaya si Tatay. Si Tatay. Ay, yata ako paano ni Tatay. Ay, si Valenciana. Si Tatay. Yan, si Tatay. Siya ang gumagawa niya. Ilonggo kasi sila eh. Ngayon lang po siya nabakante kasi may trabaho po si Mama eh. Kaya hindi po namin na-schedule. Isa to sa pinakakinakatuwa ko sa pamilya ng girlfriend ko doon yung pagkain ng sabay-sabay kasi nandito yung communication, which is very important sa family. Nice ha. Galing ha, kabisado na. Dami mo niluto ha. Hindi kita natulungan. Hindi kita natulungan. Ah, tinulungan ka ni Dane? Kahit walang ilaw, nagluluto ka. Parang naka-raw camping pala kayo. Nakandila lang kami, te. Wala kaming flashlight. Buti na lang talaga marunong mag-compromise yung partner ko kasi ganun talaga eh. Pinag-uusapan talaga namin yan, Doy, na marami talagang darating sitwasyon namin sa buhay na magkalayo kami na kailangan niya mag-decide ngayon para sa sarili niya.
at pati na doon sa certain situation na nandun siya. At bilang partner, kailangan hindi mo paparamdam na mag-isa siya. Kaya kailangan palakasin nyo yung bawat isa. Di kami ganun kapera doy, pero sagana kami sa mga tao na kailangan namin para i-guide kami. Kaya simula pa lang ng pag-aasikaso ng kasal namin doy, talagang dalawa kami nagde-decide ng partner ko. Usually kasi kapag mamamanhikan, doon pa lang ipaplano lahat eh. Pero ang ginawa namin ng partner ko, talagang nasikaso muna namin yung ibang mga requirements. Kasi pagpapakasal na yan, kumbaga desisyon na ng dalawang adult yan. Kumbaga papasukin mo yung part ng buhay na yan na adult ka na kaya mo na mag-decide. Gamit lahat ng mga natutunan mo sa mga taong nasa paligid mo. Kasi haharap ka sa magulang ng partner mo eh. Kailangan ipakita mo na kaya mo. Ngayon pinag-isipan ko paano ako magiging karapat-dapat sa partner ko. Kailangan may mga nagawa na ako. Kasi kailangan ko ipakita at the very minimum na kaya kong ingatan at pahalagahan yung isa sa pinakamagandang regalo sa kanila ng Diyos, which is yung anak nila. Hindi naman demanding yung mga magulang ng partner ko. Pero syempre bilang angelo nga pala, may 6 na letra, walang bisyo kundi mahalin ka. Yung pagmamahal na lang sa anak nila yung pinaka-assurance na may bibigay ko para sa kanila. So far so good naman kami doy. Inabisuhan na kami sa mga possible na aberya at binigyan na rin kami ng mga hakbang para maiwasan o malesen man lang yung stress about dun sa aberya. Kasi hindi talaga maiwasan yung mga aberya. Pero dapat keep in mind na kahit anong aberya pa yan, sana hindi maging sapat yun lahat para itigil yung kasal. Kasi pagkatapos ng kasal, ganun din naman eh. Marami pang aberya na darating. Kailangan pagsamahan nyo yun, pagsaluhan nyo lahat yun at solusyonan nyo. Ay, dito na kami. Tay, uwi na po kami tayo. Tatay, tawa ng tawa. Kaya tawa-tawa sa tatay. Namin na eh. So paano ba yan? Masyado na mahaba yung video. Marami pa kaming asikasuhin. Hanggang dito na Nandoy. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam.